Grabe guys, ang ating pagsubok ngayon dito sa Pilipinas, no? Pati po yung mga leader po ng MNLF, no? Nagpaabot na po ng pahayag na naghangyo, no? Na si BBM po daw talaga ang dapat po ay magbaba na lang po sa pagkapresidente para maging maayos na rin po yung takbo ng ating bansa. Kasi mula nang si Presidente Bongbong Marcos po daw yung nakaupo ngayon, no? Bugbog sarado na po daw yung Mindanao dahil po sa mga pangako na hindi naman po natutupad. Kaya ito po yung pag-uusapan po natin dito sa ating kaibigan. No, marami po tayong nakukuhang impormasyon dito tungkol po sa mga pahayag po ng mga kilalang tao dito sa dito sa Mindanao. Marami po talagang naghangyo jud na pababaon na lang jud na si Bongbong tungod kay bugbog sarado na daw yung mga taga Mindanao kasi wala po talagang pangako na naibigay po ng maayos. Kaya nandito tayo, pag-usapan po natin dito sa ating kaibigan guys kung ano po ang mangyayari dito tungkol dito, kung makababa bagyod na siya pagka presidente, kung makababa ba na siya sa iyang pwesto karon si BBM. Kaya tay, another naman tayo tay, meron tayong pag-usapan dito, no? Kasi meron tayong mga nakuhang impormasyon tungkol po dito kasi marami na po talaga na gusto, no? Nag-auhag na sila ba na si BBM na dapat sana daw magbaba na lang sa kanya pagka-presidente dahil po lahat po ng mga pangako po nila isa-isaw nato niya before po siya tumakbo ng pagka-presidente guys, no? At saka napaka daming sumusuporta sa kanya at saka mula na nakasama niya yung Duterte. Ito yung pag-usapan natin tay. Kasi yung mga pangako po niya, meron, sabi nila na kung sila po daw ay makaupo, kapag binigyan sila ng chance na manalo dito sa Pilipinas na pagka-presidente, ang kilo ng bigas ay gawin na po daw niya ng 20 ang kilo. Hanggang ngayon daw, hindi pa rin daw natutupad. Ano po yung komento po niyo dito? Yun ang sabi po ng ating kaibigan, ito po ay matawag na pang-i-scam. Yun po ang tawag dyan guys. Kaya maraming tao naniniwala, di ba, na yung pangako napapako hanggang ngayon. Kaya maraming umalma. At saka yung mga tao po dito ngayon tay, marami pong nagsasabi mula ng narinig po nila natatakpo yung nag-umpisa pa sila na mag-filing ba ng kandidasi. Sabi ng iba, ito pag nanalo ito, lahat po daw ng mga mahihirap dito sa Mindanao, Pilipinas, mabibigyan na ng mga pinansyal na pira para po magagamit sa mahihirap at maaahon na po daw sila kapag ito ay manalo, di ba? Ang number 1 dito yung gold, no? Kasi po marami pong kayamanan po yung mga Marcos at saka makukuha na daw yung deposito nila doon sa ibang bansa para po daw makaupo daw siya po yung bigay po ng mga kinakailangan po ng mahirap. Kaya ito po yung number 1 din po na naririnig po natin noon tayo sa mga usapin noon mula nung marami pong masaya na tumakbo siya ng pagka-presidente kasi po maraming umaasa na maaahon na. Ito anong nangyari. Sa totoo lang, sa lahat po ng mangako sa susunod, kung sino man daw yung tao na mangako na kumandidato, sunod ito ang sabi ng ating kaibigan, huwag po kayong magpapalindang kasi po yung pangako pwede yan ipako at saka yung pangako pwede yan hindi
no? Akuin o tumanon. Pwede yan Kaya marami talagang sumusuporta. Kaya ang iba gusto na lang magsabi na walang kwenta na siya po ang namuno ngayon, sabi po ng iba. Kaya gusto nila na pababaon na lang daw tayo si BBM tungod kay wala daw nabuhat na tarong. Kung sa may maayo ani karon nga imong ika-advise sa tanan nga naguol, no, na nabigo, na disappoint po sa mga pangako na hindi po talaga na tuman. Ito po ang sinabi ni tatay, sa lahat po ng nabigo, na disappoint dahil po ay wala pong pangako na naibibigay po dito sa Pilipinas tungkol po dyan sa pinangako po nila. Ito po hindi naman po totally magpakailan forever yung pag-upo daw niya ng pagkapresidente. Hindi naman po. Ang maganda dito, kung sino man yung mga tao na gusto magkumandidato, kung meron kayong makikita dyan na puro pangako, huwag po ninyong pakikinggan na yan, no? Huwag. Tungod kay baka maulit na naman po yung mga pangako na hindi naman tinutupad. Parang nai-scam yung karamihan. Kaya kung sino man yung makapanood nito, tiis-tiis na lang kayo. Ito lang masabi ko, tiisin na lang. Kasi malay mo, layo pa man 2028 yung eleksyon ngayon. Mag 2025 na, di ba? 3 years na lang po yung pag-upo niya. O medyo taas-taas pa. Baka hindi natin, malay natin, no? Matauhan siya at saka mabigyan siya ng magandang pag-iisip at puso, yung busilak na puso, na mabago po niya yung pangako niya, na matutuloy po yung pangako niya na gawing 20 ang kilo ang bigas, tapos yung mga mahihirap ay mabibigyan po ng mga pinansyal para po mayroong magagamit. Tay, okay ba yung pinag-uusapan natin dito? Oo, wag po kayong wag kayong ma-discourage ha. Wag po kayong mawalan ng pag-asa. Sabi ni tatay, 3 taon pa ang paglingkod karon sa pagka-presidente. Hindi mo alam, mabago, no? Saniban po siya ng magandang espiritu na matulungan po niya yung pangangailangan po ng tao, at yung pangako niya ay maibigay po niya ng totoo ngayon. Di ba? Ngayon po ay para nag-uumpisa pa lang, lalo na nagkagulo tayo. O malay natin, babago po ang lahat. Di ba? Huwag mawala ng pag-asa, sabi po ni kaibigan. Ang pangako, pwede yan, hindi to pa rin. Pero may panahon, matutupad. Tay, maraming salamat sa usapan natin dito ha. Ito guys, ipinapaabot ko ito dahil po marami pong mga tao na nanlumo ba. Oo. Marami pong nagsasabi, no? Mga taga Mindanao kadalasan At saka nasaan na, kung makikinig kayo sa social media, ang dami pong nagsasabi. Ang iba kinakanta na Saan na po yung pangako na tag 20 ang kilo sa bigas, di ba? Ngayon anong nangyari? Kung wala pa man, huwag mawalan pag-asa. Ito yung sabi ng tatay, laban lang. Magsikap tayo, no? Huwag tayong umasa sa iba. Dahil po pag umasa ka sa iba, mas lalo pang ma-disappoint ka. At least naman po, may paabot po namin yung pag-uusap namin ni tatay dito, no? Salamat po sa inyong mga komento.